Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. 8 taon na ang nakalipas pagkatapos ng zombie apocalypse, si R, isang zombie, ay ginugol ng kanyang mga araw sa paglibot sa isang airport na ngayon ay puno ng mga sangkawan ng kanyang kapwa na naglalakad na bangkay, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si M. Si R at M ay nakakamit ng pasimulang komunikasyon sa pamamagitan ng mga ungol at halinghing at paminsan-minsang malapit na sa salita. Bilang isang zombie, si R ay patuloy na naghahangad ng laman ng tao, lalo na ang utak dahil nagagawa niyang maramdaman na para siyang buhay sa pamamagitan ng mga alaala ng mga biktima na kanyang naranasan kapag kinakain niya ang mga ito. Ang mga bonies ay mga skeletal zombie na nawala ang lahat ng bakas ng kanilang sangkatauhan at nawala na ang lahat ng kanilang laman at labis na napagkaitan na makain nila ang anumang bagay kahit na halos patay basta may heartbeat. Mas masahol pa sila kaysa sa mga zombie. Matapos umuwi si R sa kanyang eroplanong tirahan, nagpatugtog ito ng musika. Isang araw, nakaramdam ng gutom si R, hinikayat siya ni M na pumunta sila sa lungsod. Naglakad sina R at M at kanyang grupo ng mga zombie patungong lungsod upang maghanap ng buhay na tao upang makain. Sa daan, nakasalubong nila ang isang bony na kumakain. Samantala, sa loob ng nakabakod na teritoryo sa lungsod, inatasan ng kanilang leader na si General Grigio ang grupo ng kanyang anak na si Julie kasama ang kasintahan na si Perry Kelvin at matalik niyang kaibigan na si Nora upang maghanap ng mga pagkain at medical supplies. Habang pinapakinggan nila ang instruction ni General Grigio, hinawakan ni Julie ang kamay ni Perry na agad na tinanggal ni Perry. Habang naglalakad si R at M at ang grupo ng mga zombie, mayroon silang napansing amoy ng tao at pinasok nila ito. Sa loob ng abandonadong gusali ng medical supply nagtalo sina Julie, Perry at Nora. Gusto nang umatras ni Julie at Nora, sabi ni Perry hindi pwede kasi mayroon silang orders. Biglang pumasok ang mga zombie kabilang na si R. Siniko ni Perry si R at bumagsak ito. Habang nasa lapag, nakita ni R si Julie at nahumaling ito sa kanya. Matapos mabaril sa dibdib ni Perry, pinatay niya ito habang si Julie ay abala sa pamamaril ng ibang pang-zombie. Napansin ni R ang magandang relo nito habang kinakain ng kanyang utak na nagbibigay sa kanya ng isip, alaala at damdamin ni Perry, at napapalakas na rin ang kanyang pagkahumaling kay Julie. Matapos lapitan ni R si Julie, binato siya nito ng kutsilyo sa dibdib. Iniligtas niya si Julie mula sa natitirang bahagi ng grupo sa pamamagitan ng pagpunas ng kaunting dugo ng zombie sa kanyang mukha upang matakpan ang kanyang amoy. Nang dinala niya si Julie kasama ang mga zombie, nadaanan nila si Nora, takot na nagtatago sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, akala ng mga zombie, isa siya sa kanila, dagdag sa kanilang grupo. Bumalik sila sa airport at dinala siya pabalik sa eroplanong tinitirhan niya upang panatilihing siyang ligtas. Si Julie ay natatakot kay R at naghihinala sa kanyang intensyon. Habang umiiyak si Julie, sinabihan siya ni R na hindi siya kakainin kundi pananatilihin siyang ligtas. Matapos umalis si R, naghanap ng paraan si Julie upang makatakas ngunit nakita niya sa bintana na naglilibot-libot ang zombie sa labas. Kinain ni R ang piraso ng natirang utak ni Perry, nalaman niya sa alaala ni Perry na nagdiwang sina Julie at kanyang ama kasama si Perry ng kaarawan ng namatay na ina ni Julie. Nalaman rin niya na dumaan sila sa stadium, hilig din itong mag-baseball. Nadatnan nila ang kanyang ama na isa ng zombie at muntik na silang atakihin ito ng mabaril ni Julie sa ulo. Napagtanto ni Art na ito ang dahilan bakit si Julie ay takot na takot sa kanya at nagdesisyon na baguhin ang kanyang diskarte. Matapos bumalik sa eroplano, binigyan nito si Julie ng kumot. Kumuha ito ng plaka at pinatugtog bago umupo at in-enjoy ang musika. Ano ka? Nagtatakang patanong ni Julie sa sarili. Kinabukasan, gutom na si Julie, lumabas si R upang maghanap ng pagkain. Sinilip ni Julie sa bintana at wala ng zombie kundi si R mag-isang naglalakad. Tinangka nitong tumakas, ngunit tumigil nang makita ang nagsilabasang zombie nang maamoy siya. Dumating si R, pinahiran siya ng dugo at bumalik sila sa eroplano. Pinakain si Julie ni R at binigyan ng beer. Nagsimulang magtiwala si Julie kay R pagkatapos niyang iligtas siya sa isang nabigong pagtatangka sa pagtakas at hinanapan siya ng pagkain. Gusto nang umuwi ni Julie. Iginiit ni R na kailangan pang manatili si Julie sa kanya ng ilang araw hanggang sabihin ng ligtas na itong umalis at hindi siya mapansin.
Nagbonding ang dalawa, sabay nakikinig ng LP music at naglalaro ng laro pampalipas oras na naging sanhi ng dahan-daang pagbuhay ni R. Sinabi ni Julie kay R na namatay ang kanyang boyfriend, pinatay ng zombie. Tinanong nito kung babalik pa ba ang kanyang boyfriend, umiling si R at nakonsensyang umalis. Isang gabi, binantayan ni R si Julie habang natutulog, kinain nito ang natirang utak ni Perry upang magkaroon siya ng panaginip. Nalaman nito na si Perry ay nag-volunteer maging defenders matapos mamatay ang kanyang ama. Nagising ito bigla nang kainin na niya si Perry sa kanyang panaginip at dinura lahat ng utak na kinain nito. Napansin niya na wala sa higaan si Julie. Samantala, kinuyog si Julie ng mga zombie kasama si M. Dumating si R at iniligtas si Julie. Matapos palayasin ng isang grupo ng mga zombie, kabilang si M, na nalilito sa mga aksyon ni R, nagpasya si R na oras na para ibalik siya sa nakabakod na teritoryo. Dumating ang Bonnie at hinabol sila. Tinulungan sila ni M sa pamamagitan ng pagbangga sa mga Bonnie. Nag-alinlangan si Julie nang inimbita siya ni M na sumakay, ngunit sumakay din siya kasama si R. Matapos nilang bumaba, hinaranggan sila ng grupo ng mga zombie. Natakot si Julie at hinawakan niya ang kamay ni R. Tiningnan ng mga zombie ang kanilang kamay bago sila pinadaan. Sumakay sila ng kotse habang hinabol sila ng mga Bonnie. Dumaan sila sa isang bahay upang maghanap ng pagkain at magpalipas ng gabi. Samantala sa airport, habang tinitigan ni M ang larawan ng dalawang kamay na naghahawakan, nagsimula siyang magkaroon ng alaala at naalala niya ang kanyang ama at ina at sina R at Julie. Matapos sumama sa pagtitig ang iba pang mga zombie, nagsimulang tumibok at kuminang ang kanilang mga puso. Naramdaman ito ng mga Bonnies bago sila nilapitan upang kainin. Pinabayaan sila ng maamoy ng Bonnie na hindi sila tao. Ibinunyag ni R kay Julie na siya ang pumatay kay Perry. Habang natutulog si Julie, nanaginip si R na kasama niya ang magbarkada na si Julie, Nora at Perry sa isang hardin, na nagpapahiwatig na si R ay unti-unting nang nabubuhay. Pagising niya, wala na si Julie, iniwan siya at bumalik sa nakabakod na teritoryo ng mag-isa. Si R ay nagsimulang maglakad pabalik sa airport na nalulungkot. Pagkatapos ay nakita niya na si M at ang iba pang mga zombie ay nagsisimula na ring magpakita ng mga palatandaan ng pagkabuhay. Sinabi ni M na hinahanap silang dalawa ni Julie ng mga Bonnie. Sinabi rin ni M na nakakakita siya ng mga larawan sa kanyang isip. Sinagot ni R na ito ay panaginip. Napagtanto ng dalawa na sila gumagaling na. Nakapagpasya si R na balitaan niya si Julie. Pinangunahan ni R at M ang isang grupo patungo sa nakabakod na teritoryo kung saan pumuslit si R papasok dito. Samantala, si Julie at Nora ay nag-uusap, nalilito si Julie sa kanyang nararamdaman. Inamin ni Julie kay Nora na namimiss niya si R. Matapos umalis si Nora upang matulog, lumabas si Julie upang magpahangin. Matapos makita si Julie ni R, nag-alala itong nagbabala kay R na ang lugar ay hindi ligtas para sa kanya. Doon, nakita si R ng kaibigan niyang si Nora, na sa una ay nabigla. Ihayag ni R na nagbabago sila, unti-unting nabubuhay at nagkaroon ng panaginip kasama ang iba pang mga zombie. Inihayag din ni R na dapat silang magmadali dahil hinahanap silang dalawa ng mga Bonnie. Nagpasya sina Julie at Nora na tulungan si R, pinaliguan nila ito at nilagyan ng makeup upang magmukhang buhay. Habang pumunta silang tatlo sa barracks ng mga defenders upang hanapin ang ama ni Julie, isang hukbo ng Bonnie ay sumusulong patungo sa kanilang teritoryo. Matapos mag-alinlangan si Julie kung tanggapin ng kanyang ama ang kanilang sasabihin, nangako ito kay R na hindi siya pababayaan. Sinubukan nilang tatlo na sabihin kay Coronel Grigio, ang ama ni Julie at pinuno ng mga defenders. Si Coronel Grigio ay tumangging maniwala na ang mga bangkay ay maaaring magbago at nagbabanta na papatayin si R, huminto lamang nang si Nora ay tumutok sa kanya ng baril. Tumakas sina Julie at R patungo sa isang baseball stadium kung saan hinihintay sila ng iba nilang kasama sa grupo ni R, ngunit hindi nagtagal ay inatake sila ng isang hukbo ng mga Bonnies. Tumakas sina Julie at R at hinabol sila ng Bonnie. Dumating ang mga defenders at inatake sila ng mga Bonnie. Tinulungan ng zombie ang isang defender. Habang sina M at ang kanyang mga kasamang zombie ay nakikipaglaban sa Bonnies, dumating ang mga defenders at nagtulungan sila. Na-corner sina R at Julie ng mga Bonnie. Gamit ang tanging daan upang makatakas, tumalon si R kasama si Julie sa isang pool na malayo sa ibaba at prinotektahan siya mula sa impact. Matapos hilahin ni Julie si R mula sa ilalim ng pool, naghalikan sila. Dumating si Colonel Grigio at binaril si R sa balikat na walang babala.
Tinangka ni Julie na hikayatin ng kanyang ama na nagbago na si Art nang mapansin niyang dumudugo si Art mula sa kanyang sugat na nagpapakita na siya ay ganap na buhay at naging tao muli. Pinagsama-sama ng mga tao at mga zombie ang kanilang puwersa at pinatay ang karamihan sa mga bony habang ang iba ay namamatay sa gutom at ang mga zombie ay dahan-daang nakikisalamuha sa lipunan ng mga tao. Ganap ng buhay si R. Kasama ni Julie, nanonood sila sa paggiba ng pader na nakapalibot sa lungsod na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng apocalypse. At dito nagtapos ang ating magandang kwento. Salamat!